Bahagyang naiangat na ang unahang bahagi ng lumubog na motor tanker Jason Bradley sa Bataan. Pero inaalam ngayon ng NBI kung paano ito nakapaglayag kahit meron na palang warrant of seizure and detention noong pang 2022. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Yan yung Coast Guard. Balik nyo na lang dito yan. Balik mo na lang. Andito na yung Coast Guard. Kuha ito noong December 2023 sa Mariveles, Bataan habang sinusubukang pigilan ng NBI Organized and Transnational Crime Division at Bureau of Customs ang barkong ito na di umano'y sangkot sa paihi o oil smuggling. 12 lorry o oil tanker truck ang naharang sa operasyon, nakakumpiska ng 7 million pesos na halaga ng diesel na nakumpirmang smuggled ng mga otoridad. Makikita mo rin naman doon sa video nung nakatakas siya na yung hose niya ay hindi pa nga natanggal eh. Alam mong nagmadali talaga siyang tumakas. So nakitang parating kami. So yun talaga yung naglo-load dun sa mga lorry na nandun. Dun sa test na kinandak ng Bureau of Customs, dun sa mga na-seize na fuel, nakita nila doon na ito ay mga smuggled fuel. Ang barkong hinaharang noon ng NBI at Customs. Jason Bradley ang pangalan. Ito rin ang barkong MT Jason Bradley na ilang buwan lang makalipas ay lumubog sa dagat sa Bataan at ngayon ay isa sa mga nagdudulot ng oil spill doon. Sa dokumentong ito ng Bureau of Customs na aking nakuha mula sa isang source, lumalabas na noon pang April 2022, meron ng warrant of seizure and detention ang barkong MT Jason Bradley matapos bumagsak sa fuel marking test at bigo makapagpakita ng proof of payment ng duties at taxes, bagay na kinumpirma ng DOJ. Yung kasing Jason Bradley, in fact, meron siyang seizure order nga from Customs eh. Dahil involved na ito sa isang kaso before na pending dito sa amin. At yan ay dahil sa oil smuggling. Yan ay ayon sa investigasyon ng NBI nung binerify nila yung mga records. Inaalam ngayon ng NBI kung meron ng warrant of seizure and detention ang MT Jason Bradley noong 2022. Bakit pa rin ito pinayagang makapagliyag na nauwi sa kanyang paglubog noong July 2024 sa Mariveles, Bataan? Sa marine protest na isinumite ng Chief Engineer ng MTKR Jason Bradley, sinabi niyang nakaladkad ang kanilang angkla sa kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. Sinubukan raw nilang magmaneuver para makahanap ng sheltering area sa Mariveles, pero ginupo raw sila ng malalaking alon at saka tumaob ang tanker. Kasama ito sa mga sinumite sa interagency investigation sa oil spill. Inanunsyo ng PCG na bahagyang naiangat na ang unahang bahagi ng MTKR Jason Bradley. Yung Counterintelligence Division at ang Bataan District ko ay continuously nagko-conduct ng investigation at meron kaming naaamoy na something fishy is going on. May possibility na merong managot so far sa takbo ng investigation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.